Magandang araw! Narito na naman si Teacher Daisy upang samahan kayong alamin ang pangyayaring naganap sa kwento ng Alamat ng Isla ng Pitong Makasalanan. Noong unang panahon, may isang matandang may 7 anak na dalaga na naninirahan sa isang tahanang nakaharap sa baybayin ng Dagat Bisaya. Ang kanilang tirahan ay nasa bayan ng Dumagas, isang bayan na nasa gawing silangan ng lalawigan ng Iloilo na bahagi ng isla ng Panay. Araw-araw ay makikita ang 7 dalagang masayang nagsasagawa ng mga gawaing bahay o kaya na may nasa dalampasigan at nagtatampisaw o masayang lumalangoy, naghahabulan at nagtatawanan. Tila sila mga nimang kagaganda habang nakikipaghabulan sa mga alon sa baybay. Ang kagandahan ng 7 dalaga ay napabantog, hindi lamang sa kanilang bayan, kundi sa malalayong lugar. Kaya namang, hindi katakataka ang kanilang tahanan ay dinarayo ng maraming binatang naghahangad na makuha ang kamay ng isa sa mga dalagang napupusuan. Mahal na mahal ng ama ang mga anak at ang labis na kinakatakot niya ay makapag-asawa ang sino man sa kanyang mga dalaga na mga lalaking maaari maglayo sa kanya ng mga ito. Sana kung makakahanap man lang ng mapapangasawa ang aking mga anak, ay taga rito lang sa aming isla upang hindi sila mapalayo sa akin. Isang araw, may isang pangkat na makisig na binata, mangangalakal ang dumating sa kanilang bayan. Nabalitaan din pala ng mga binatang ito ang kagandahan ng mga dalaga kaya nagsadya sila sa bayang iyon. Hindi para mga lakal, kundi makilala rin ng mga dalaga. Sakay sila ng magagara at mabibilis na bangka. Subalit, hindi naging madali ang paghingi nila ng pahintulot sa kanilang ama. Hindi pa niyo kilalang ang lubusan ng mga binatang iyan. Bakit kayo sasama? Hindi ako papayag! Subalit isang araw, habang nasa dagat at nangingisda ang ama, ay kumuha ng isang mapangas na desisyon ang mga dalaga. Sasama ako sa aking kasintahan! Sa ayaw at sa gusto ni Ama! Sasama ako! Sama ako! Ako din! Ako din! Sinamantala ng magkakapatid ang pag-alis ng ama upang mangisda. Bitbit ang kanilang mga pansariling gamit at sila'y sumakay sa bangkang dala ng mga binatang papalayo sa kanilang tahanan. Habang tumatakos sa baybay ng Gimaras ang mga kadalagahan, kasama ng mga estrangherong kalalakihan, doon sila natanong ng kanilang ama. Buong lakas na sumagwa ng ama para mahabol ang kanyang mga pinakamamahal na anak. Subalit, lubhang mabagal ang kanyang maliit na bangka kumpara sa makabagong bangka ng mga estranghero. Kaya hindi niya nahabol pa ang mga anak. Buong pait na lumuha at nagmamakaawa ang ama sa kanyang mga anak. Mga anak, huwag kayo umalis! Bumalik kayo! Maawa kayo sa akin! Walang katapusang pagmamakaawa ng ama habang patuloy siya sa mabilis na pagsagwan para mahabol ang bangkang sinasakyan ng mga anak. Subalit, hindi siya pinakinggan ng mga dalaga. Laylay ang mga balikat sa matinding pagod sa pagsagwan at sa labis ng kalungkutan sa paglisan ng kanyang mga anak. Walang nagawa ang matanda kundi lumuha na lamang. Huwari nakikidalamhati sa kanya maging ang kalangitan. Dahil ang maayos at mapayapang panahon ay biglang napalitan ng mga madidilim na ulap. Gumuhit ang matatalim na kidlat kasabay ng malakas na dugtong ng kulog at bigmus ang malakas na ulan. Kaya kagad na lamang umuwi ang kaawa-awang matanda. Sa kanyang pag-uwi, isang napakatahimik at nangungulilang tahanan ang kanyang nadatnan. Hindi mapigilan ng matanda ang muling mapahagulgol dahil sa labis na kalungkutan. Sinabayan pa ng isang malakas na buhos ng ulan na lalo nagpaluha sa kaawa-awang matanda. Labis-labis ang kalungkutan at pangungulila ang kanyang naramdaman.
Ngunit sa kabila ng pagsuway na ginawa ng mga ito, higit pa rin na naig ang pagmamahal at ang kaligtasan pa rin ng mga anak ang kanyang hangad. Lalo da't masama ang panahon na kanilang susuugin sa kanilang paglalakbay. Kinaumagahan, hindi pa sumisikat ang araw, ay kaagad na pumalaot ang nasabing matanda. Iniisip niya maaring sumilong muna ang mangka ng mga ito dahil sa sama ng panahon na nagdaang gabi. Umaasa siyang mahahabol pa niya ang kanyang mga anak. Subalit anong gulat at pagtataka nang nakatanaw siya ng mga maliliit na islang tila isinabog sa gitna ng pagitan ng kanilang islang dumaragas at kumiras. Sa lugar na ito na siyang madalas mangisda at alam na alam niyang wala mga islang tulad nito sa lugar ng mga daang araw. Kinabahan ng matanda at kasabay na mabilis na pagtibok ng kanyang puso, mabilis din niyang pagsagwan papunta sa mumunting isla. Anong laking panlulumo niya nang makita ang nagkalat na bahagi ng bangkang sinasakyan ng mga anak. Nakalutang sa paligid. Binilang niya ang mumunting isla. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito! Pito rin ang kanyang mga anak na dalaga. Napagol ko na lamang ang nasabing matanda. Parang nahulaan na niya ang nangyari. Nalunod ang mga ito na ang sinasakyan nilang bangka ay hinampas na malalakas na along dala ng biglang pagsama ng panahon kahapon. Sumadsad sa mga kurales at matatalas na batuhan. Kaya nagkahiwalay-hiwalay ang mga ito. Ang mumunting isla ay tinawag na Isla de las Siete Pecados o mga Islam ng pitong makasalanan. Ito'y bilang pag-alala sa pagsuway at kasalanang nagawa ng pitong suwail na dalaga sa kanilang mapagmahal na ama. Kaya laging tatandaan ang pagmamahal at pagsunod sa mga magulang ang daan sa ikabubuti ng kinabukasan. Kaya huwag maging suwail upang hindi magkamali sa landas na tatahakin. Salamat at paalam sa lahat!